kailangan mo magpasyato to, Rizal. Kailangan ko ng malinaw na sagot kung ano pa talaga ang nais mo sa akin. Pinatay mo ang kapatid ko! Maniw, at ang lumaki kapatid ng aking ina. Pinag-aaral mo ako ng medisina pero hindi mo binigay sa akin ang tagumpay ng aking iba nito. Magbus. Inagaw mo ang lahat na nakakapagpaligaya sa akin. Ang aking karera, ang aking nobya. Ang ginawa mo kung bahagi na itong bigong revolusyon. Ano ba talaga ang nais mo sa akin? Yan naman ang sinabi ng kabataan ng kinabukasan ng bayan. Ano ang nasa inaharap na ito? Bigyan mo na ba kami ng konting direksyon? Hindi mo na sana ako binigyan ng pangarap. Hindi sana itinapis sa harapan na nagugutom sa sarili itong mga konsepto ng katalindan at pagkakapantay-pantay. Pikit ba na kami sumunod sa'yo? At ngayon, pagdating sa dulo, sasabihin mo hindi mo alam sa patungo ang landas na ating hinaraanan na ikaw mismo hindi ka tinulas ng bawat hakbang. Sinabi ko ikaw, Basilio. Kayo ang pag-asa ng bayan ito, hindi dahil nakasisiguro ako. Alam niyo na ang tamang landas na dapat akin. Kung hindi dahil umaasa ako, natuto na kayo sa mga pagkakamali ng mga naunang sa inyo. Ang mga nagawa namin ay nagawa niyo. Namin sila upang gamitin yung gabay. Mabuha nito ay revolusyon. First, sumasakay na ako. Natanggap ko na ang bagay na ito ay may sarili. Ngunit kung nalala makikita ka. Nasa libro ako lang ng tuloy. Pagkayagaaman mo kung anong paraan ng pagkagusto. Kailangan ng bayan ito ang isang revolusyon! Take it off. Tap, tap. Take it off. Rizal, hindi ko man ito mabasa ngayon. Handid mo ang kapangyarihan sa ganyan mga katay ko. Hindi ko nakuha ngayon ng pakalat-kalat o isinasentimiente pulpul. Hindi ako titigil hanggat hindi ka tutulungan sa akin ito. Ito ang aking hakbang. Talagang makapangyarihan ng Diyos at walang sino man ang maaaring dumalikod sa Kanya. At gaano man ka makapangyarihan sa buong may kapal, sana'y huwag ninyong makasamain ang mga susunod na mamumutawi sa aking mga labi. Hindi rin natin dapat kalimutan ang kanyang instrumento.
lalaki lamang ang aking tungkulin. Ang iligtas sa mga kaluluwa nagnanais lumapit sa kanya. Piling pa ba marami ang nagpapagsigalawin sa kanyang seda muli padre? Tanging sila ang mga nagsasampay. May punto ka dyan. Hindi naman sa sila rektor na kasuela. Si Padre Miguel Macay nagpagdalawin ang herehe. Ang mga rektor ay Basta ng erehe, dapat nagbalik siya sa Diyos. Vamos na lahat. Ang kanyang dating guro na nung lumaon ay tumuligsanin sa kanyang mga sinulat, si Padre Rosalero ay dumalo din, sumalit, tila hindi siya nakumbisi, maumpisal man naman. Kung kayo tunay ka makikita siya ng Panginoon, Padre Balaguer. Marahil ay gano'n na nga. Ginabayaan niya ako sa isang misyon na sa totoo lang at ay nagapay, hindi ko akalain aking mapapangatawanan. Ano nga ba ang kanyang figura ng tila ng ibang ihip ng hangin sa sementeryo? Hindi may tatanggi ang talino at husay sa pagkipagtalastasan ni Dr. Rizal. Kaya nang binanak namin magtungo dun sa kanyang selda, ay nagsikap din kami maganda. Hindi ba Padre Dilactara? Handa kami sa anumang argumento ilalahid niya laban sa simbahang Katolika. Padre Damaso. Di yata nagpasya ang buong kongregasyon ay padala na ng mamayan nila dito sa aking sata ngayong gabi. Ang maniwala ka sa hindi, ang pagpuntahan din dito ay bunga ng aming sariling pagpapasya. At para sa kami, hindi ko kami magtatabuyan ng lamang. Padre Balaguer, hindi ko magagawa sa iyo. Aalukin ko sana kayo maupo dahil pinapagod na kayo ng inyong mga tuhod. Pero walang upuan dito. Huwag kang mag-alala, Jose. Kung ihangin sa mga naunang dumalo dito, tatay ko hindi rin kami magtatagal. Ito naririnig ko. Di yata sumusuko na kayo sa inyong misyon. Hindi kami nagpunta dito para habulin ang iyong indulgensya at pamamumpisal. Kung sa pagiging matapat lang, wala sa akin ang kahihinatnan ng iyong kaluluwa. Padre Maria, ay napunta rin naman magpapalo kay Rizal. Ay sa iyo yan sa impertinente niyan ng ininyat sa atin. E mga asong kululong na naghahabol para sa kanyang kaligtasan. Sa bibig niya, hindi sa akin. O, nakita mo na. Dr. Rizal, mag-all moment dito. Dr. Rizal, naparito ko upang magkaroon ka ng spiritual na gabay sa Orphay Island kung tingin mo. Salamat, Padre. Hindi ko may tatanggi ang kabutihan ng patay mo yan. Pero hindi ko rin maiwasan na napagdudahan ang inyong kakayahan na pumasok dito sa aking senda ngayon at pilitin magbalik loob sa iyong simbahan. Nung kayo, 10 ng inyong mga kabaro ang walang sawang umatake sa akin sa mga pulpito. Marahil na sanhin na rin ang aking kapalaran dito. Para bang si Jesu Cristo pilit inaano ng mga saserdote bago ihampas ang martilyo at ibaon ang pako sa kanyang mga kamay at paa. Totoo nga ba sa kang irehe? Walang takot lumapastangan sa Diyos. Sumapastangan sa Diyos. Wala akong nilapastangan kundi kayo, mga prayer at saserdote na hinahanap tulad ang sarili sa Kanya. Sinasabi mo ba,
Paglapastangan ito sa Diyos dahil kayo ay katumbas ng Diyos. Sa tingin ko, ang iyang tulad ng sarili sa Diyos ay isang mas malaking kasalanan. Ilabutan ka sa sinasabi mo! Bakit ba abot hanggang langit ang galing mo sa aming mga fraile? Ano ang ginawa ng aming mga fraile sa'yo? Miski ako, isinulat ko sa iyong nobela. Ginawa mo kong ayok sa laman at mahirap sa isang babaeng may asawa. Anong kahangalan? Uubusan lahat ng pluma at papel sa mundo. Ilalahat ko ang lahat ng inyong kawalangyaan. Sa tingin ko, walang kaparusahan sa impyerno ang maghihintay sa inyo. Wala kang ninais, kundi gawin ng mga tao tungo sa kanilang kaligtasan. Okay, di kaya itungo sa inyong bulsutot at talupin. Dapat sa iyo magbasa ng Biblia para malaman mo ang tungkol sa pagbibigay sa Panginoon. Basa ko ang bahaging yun. Ang hindi ko nabasa ay ang nag-uutos. Sa inyong mga fraile na itago ang pera at ilaan ito sa inyong mga masasarap na pagkain at magagarang mga pamumuhay. Sa tingin ko, napakawalang yan ninyo. At ginamit ninyo pa ang Biblia. O sige, masama na ang simbahan, marami ang simbahan. At kami mga fraile na namamahala dito ay hayok sa kapangyarihan na sa yaman. Pero sa tingin mo, bakit nangyayari ito? Bakit sa loob na mahigit na 300 taon kami ay patuloy na nag-aari at nagpapakasasa? Dahil kayo'y kinakasihan ng Diyos. Dahil kami ay pinapayagan nila mangyari ito. Tanda mo ito, Jose. Walang magsasamantala kung walang handang pinihaya, tumuan at magpasirko-sirko. At walang magagalit kung walang mga taong kinauhaw na uhaw na magalit sila. At ngayon, kasalanan pa ng biktima ang pagbibiktima sa kanya. Natural! Walang magbebenta ng indulgensya, walang mga taong nagkakandarapang bumili nito. May magkakandara pa pang bumili nito kung hindi nyo sila pinapaniwala na kailangan nila ito para masagip ang kanilang kaluluwa. Wala nga! Pero dapat mo sila kaliwain kung bakit sila naniniwala. Kung bakit sila napapadala sa tawas ng dila at usay ng pagkumpas ng kamay at pagampas nito sa pulpito. Isa lang ang sagot dito. Dahil mga mangmang sila. Yan ang katotohanan. Katotohanan, sinusunog na ang kaluluwang mga hindi pa sa lupa. At ang katotohanan, ang bayang pilit mo inililigtas ay bayan ng mga uto-uto at mga walang alam. Nabubulag man sila sa mga kasinungalingan nyo noon. Pero unti-unti sila mamumulat. Darating ang araw, wala na makikinig sa mga sermon ng pulpon. At wala na pupunta sa inyo mga pulpitong lalakawin na. Akala, walang kapindi pang iayari yan. Tingnan mo, Jose. Nagsulat ka na ng 2 nobela tungkol dito. Pero bakit mga tao? Patuloy pa rin sila sa panginig sa sermon na sinasabi ng pulpon. Tandaan mo, bukas sa magbitay sa'yo. Bilangin mo kung ilan sa mga taga-barin mo ang mga kababayan mong sinasabi mong inumulat mo.